Hello, sandali po ha. Yan. Wait lang. Yan. Hello po mga kababayan. Ano? Yan. So, this is Admin Rich. Hello po. Hello, good evening po sa inyo. Good evening po sa iyo dyan. Darkest Fear. Hi, hello, Darkest Fear. Ngayon lang kita nakita muli, no? Ang tagal na hindi kita nakikita, Darkest Fear. Ngayon lang ulit kita nakita. Kamusta ka na? Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ngayon lang yata kita ulit nakita? Dito sa comment section. Ano bang nangyari sa iyo? Ha? Darkest Fear. Bakit ngayon lang kita nakita? And Jamaican Coconut Fan. I'm from England. Hello, Jamaican Coconut Fan. How are you? Kamusta ka na? No? Salamat sa panunood. Maraming pong salamat. Shout out sa inyo dyan, no? Nasa England, mga OFW. Good. Yan. Mabuti naman po at kayo ay nasa mabuti ding kalagayan. Salamat po sa pagdaan dito sa ating channel, no? Yan. Opo, naging busy lang. Tsaka nasa Amerika ako nakatira, kaya kapag may live ka, nasa work ako. Ganun ba, Darkest Fear? Sa Amerika ka pala nakatira. So, salamat at nakapanood ka ngayon, no? Shout out dyan sa inyo at sa lahat ng mga OFW na nasa Amerika. Shout out sa inyong lahat. Salamat, no? Ngayon lang kita kasi nakita ulit. And Nick Jr. 007 BBM. Yan. Yes po, PBBM po tayo, no? Yan. Sinusuportan po natin ang ating mabait na Pangulo, Bongbong Marcos. Yan. So, lately mga kaibigan, hindi po talaga ako nakakapag-live dahil busy. Meron po akong inasikaso. Lately kasi merong emergency, no? Johnny Bais, hello po. Hello din po sa inyo, Johnny Bais. Marami po salamat sa pag-drop by. And Bernal, Solid PBBM. Salamat po, no? Solid PBBM tayo. Yan. And Roger Kagitla. Yan. Maraming salamat. And Fredina Malyari. Salamat po. Carlito Blanza, BBM the best president. Yes po, no? Tama po kayo dyan. The best president po ang ating Pangulo, BBM. Yan. So, ngayon po, ang ating pong topic ay tungkol po dito sa pag-urong sulong, no, ni Sara Duterte. Sinabi po niya na I want a bloodbath, pero hindi naman pala totoo, no, mga kaibigan. Hindi naman pala totoo na gusto niya ng bloodbath. Yan. So, pag-uusapan po natin yan, no, mga kababayan. Okay. So, ito po, no? Sara Duterte's defense is pathetic, empty, but a master class in evasion. Yan. So, yan po mga kaibigan na ang title, pamagat ng ating topic ngayon, no? Si Sara Duterte ay isang duwag. Yan. Okay. So, mga kaibigan, sir, tingnan po natin sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. Tingnan po muna natin itong ano. Summarize yung naging reply ng House Prosecution. Ang sinasabi nyo, yung answer at code lang ng kampo ni Vice President Sara Duterte, parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Tingnan mo na natin. Misconceptions, falsehoods, and general denial. Yes. What's a general denial?
Hindi Denial. mo niya sinagot yung mga factual allegations. Correct. Hindi niya Sinabi sinagot. lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general Walang denial, factual. na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Correct. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Oh, Okay? yan. Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Correct. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Correct. Kung maaalala nyo, because sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika. Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag niyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Oh. Hindi niya Correct. itinanggi na malaking halaga ng potential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million na ginasta in 11 days. Correct. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, take ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Correct. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin. Wala kasi Na siya dapat maisagot. pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. True. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Correct. Yung kanya Yan. sinabi lang yan, hindi totoo yan. Yan. So, yan po So, yan mga kaibigan, no? Yun po kasi sa sagot po ni VP Sara Duterte. General po yung kanyang sagot na hindi totoo. Yun lang. Nag-deny lang siya, hindi totoo yan. Pero walang explanation. Hindi totoo yan kasi ganito or dahil ganito, wala pong ganon. At hindi po niya masagot yung mga katanungan. Hindi po siya makapag-reason out kung anong dahilan. Obvious na obvious po na wala po siyang maisagot. Guys, grabe ang ang akusasyon sa kanya. Pagkatapos sasagutin mo lang ng hindi totoo 'yan. In general yung sagot mo, hindi totoo 'yan. Pagkatapos wala ka man lang reason kung bakit hindi totoo. Wala ka man lang patunay kung bakit hindi totoo. Hindi ka man lang nagbigay ng mga data, ng mga datos kung bakit mo sinasabi na hindi totoo. Kaya kitang-kita mga kaibigan na dapat talagang litisin itong si Sara Duterte dahil wala po talaga siyang maisagot. 8. Magandang gabi Miss Admin Rich at sa lahat. Magandang gabi din sa iyo 8. Salamat sa iyong panunood. No? Ngayon lang ulit kita nakita. Alan Berdin, correct. Duterte forever daw siya. Yan. Duterte forever ka, no? Okay. Ganon talaga kapag bugok, Duterte forever. Pat Macor, solid BBM. Salamat po. Renz Cruz, hello po. Hello din po sa inyo. Yan. At sino pa? Alan Berdin. Correct. Pranice Erica. Hi. Hi din po sa inyo. Yan. So, tuloy na po natin. So, yun po mga kaibigan, no? Si VP Sara, doon po sa kanyang sagot, no, mga kaibigan, na siya po ay pinasagot doon sa aligasyon sa kanya. Wala po siyang masabi. Kundi, hindi totoo yan. Sinasabi nga ni Attorney Bukoy. Diba? Sinasabi ngayon ni Attorney Bukoy, mga kaibigan, na kung ikaw ay magsasabi na hindi totoo yan, dapat back with evidence, back with data. Pero bakit po wala masabing data si VP Sara Duterte? Kasi nga mga kaibigan, wala naman talaga siyang sasabihin .
Dahil alam naman niya talaga na siya ay nagsisinungaling. At alam naman talaga niya na kung magsasalita siya at magre-reason out, alam naman talaga niya na siya ay nagsisinungaling lang. Di ba? Kasi talagang wala siyang masabing tama dahil alam niya na sinungaling siya. Oh, yun ang totoo, di ba? So, saan ka nakakita na nagsabi na hindi totoo yan pagkatapos walang masabi? Di ba? Oh. Yun po mga kaibigan. Ano pa? Okay, so tingnan lang po natin itong isang okay, ito. House prosecutors Sara Duterte's defense, all denial, no explanation. So, saan ka makakita yan, mga kaibigan? Kahit sino, halimbawa, isang tao, pinagbintangan mo, o ikaw, nagnakaw ka ng 1,000,000. Oh. Tapos, pasasagutin mo yung tao. Sasabihin ng tao, hindi ako nagnakaw ng 1,000,000. Hindi. Oh. Tapos, walang explanation. Wala man lang siyang sasabihin kahit isang explanation kung bakit sinasabi niya hindi siya nagnakaw. Yan po ang ginawa ni VP Sara Duterte. Doon po sa kanyang sagot ay wala po siyang explanation kahit ni isang data para magpatunay na talagang wala siyang kasalanan at talagang hindi niya ginawa yung mga pinagbibintang sa kanya. Paano nga naman niya sasagutin? Halimbawa na lang, yung kasalanan na yung sa SDO. Alam naman natin mga kaibigan na ang SDO, kaya nga SDO sila yung nagdi-disburse ng pera. Diba? Sila yung disbursing officer na tinatawag. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Pagka-withdraw ng pera ng SDO, inutusan agad ni Sara Duterte na ibigay ang confidential funds kinala Chika doon sa kanyang BPSG at ang kanyang mga BPSG ang siyang nag-disburse ng pera. So doon pa lang paano niya i-deny yun? Samantalang malinaw na malinaw, inamin ng kanyang mga SDO at maging ng kanyang BPSG, inamin nila na sila ang nag-disburse ng pera. At yung kanyang mga SDO, walang kaalam-alam kung saan napunta ang pera, kung paano naubos ang pera, kung kanino binayad ang pera, walang kaalam-alam ang mga SDO ni Sara Duterte. Kasi nga, ang inutos niya, pagka-withdraw ng pera, ibigay agad sa kanyang BPSG. At ang BPSG niya ang magdi-disburse ng pera. Ano ba ang trabaho ng BPSG? Di ba ang trabaho nila ay maging bodyguard ni Sara Duterte. Ang trabaho ng BPSG ay alagaan si Sara Duterte para hindi siya mapahamak. Tuwing siya ay aalis, kahit saan siya magpunta, andyan sila nakabantay. Bodyguards. Yan ang trabaho ng BPSG. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Inutusan niya na mag-disburse ng pera. So paano yan? Paano yan mga kababayan? Hindi kayang ipaliwanag ni VP Sara Duterte yan dahil alam niya na totoo na talagang inutusan niya ang kanyang BPSG na mag-disburse ng pera. So doon palang mali na Kaya wala siyang maipaliwanag. Kaya doon sa kanyang sagot, mga kaibigan, ay wala siyang paliwanag. Puro denial, pero walang paliwanag, walang datos kasi alam niya na wala naman talaga siyang sasabihin. Mali ang ginawa niya kahit ano pa man ang kanyang i-reason out. Mali talaga ang ginawa niya. Hindi na ayon sa batas, hindi na ayon sa circular, hindi na ayon. Kaya dapat na managot dito si Sara. Yun yan mga kaibigan. Sa tama lang tayo dito, no? Para lang tayo sa tama. Wag doon sa mga mali, no? Dito lang tayo sa tama. Wag sa mali. 'Di ba? So sabi pa dito, the House prosecutors are not buying Vice President Sara Duterte's reason for asking the Senate sitting as an impeachment court to dismiss her trial altogether. Kita mo, mga kaibigan, ang sabi niyang bloodbath ay naging bubble bath pala. Yung kanyang pagkukunwari na matapang siya ay napakaduwag naman pala, urong naman pala. Umuurong naman pala yung kanyang sarili.
bloodbath, hindi naman pala niya kayang panindigan. Yan ang problema kay VP Sara Duterte. Parang tatay din niya na si Digong. Na pag sinabing ganito yung sasabihin niya, o pupunta na siya ng West Philippine Sea, magje-jet ski, itatarak doon yung flag ng Pilipino, sabi ha. Pagkatapos sasabihin, amin ito. Kamukat-mukat mo anong ginawa. Naging tuta ng China. Yan po, ganyan-ganyan po si Sara Duterte. Tuta. At ngayon po, hindi niya kayang panindigan yung kanyang sinasabi na gusto daw niya ng bloodbath. Yung bloodbath, naging bubble bath. Nakakahiya, di ba? Kaya sana, bago ka magsalita, VP Sara Duterte, bago ka magsalita, isipin mo muna kung kaya mong panindigan. Kasi wala ka ng credibility. At wala nang naniniwala sa'yo. Kasi nga, yung mga sinasabi mo, kinakain mo. Katulad ka rin ng tatay mo na yung mga sinasabi ay kinakain. Wala ka ng credibility. Ang nauuto mo na lang ay yung mga katulad ng mga DDS. Yung mga DDS na uto-uto at mga bobo. Yun na lang ang nauuto mo. Pero ang sambayan ng Pilipino, kung titingnan mo ang mga comment section sa mga sa mga mainstream media, kapag may mga balita tungkol sa iyo, tingnan mo, halos lahat ng mga tao binabash ka. Halos lahat ng mga tao galit sa iyo at binabash ka. Saan ka lang malakas? Doon sa mga pages nyo. Siyempre, ang mga followers mo, puro yung mga nagko-comment doon, puro mga followers mo. Pero sa mga mainstream media, makikita mo, doon sa mga posts, makikita mo, sambayan ng Pilipino. Talagang walang kumakampi sa'yo. Meron man, kakaunti lang kayo ng mga DDS. At marami pa mga trolls. Diba? So mga kaibigan hindi po kayang panindigan ni Sara Duterte ang sinasabi niya na bloodbath. Dahil hindi naman po niya talaga gusto na magkaroon ng impeachment dahil mabubuko po ang lahat ng kanyang kasinungalingan at lahat ng kanyang mga baho na tinatago ay mabubuking. Dahil alam po niya na marami siyang ginawang mga mali at mga kasalanan sa bayan. Kaya po ayaw niya ng impeachment. Kasi kung malinis yung kanyang kung malinis ang kanyang kalooban, hindi niya pipigilan ang impeachment. Di ba? Yan lang yan Kung malinis ang kalooban niya, kung malinis ang konsensya niya, hindi niya pipigilin ang impeachment. Pero dito, kitang-kita mga kaibigan, ang pagpigil nila dito sa impeachment kasi alam niya na talagang meron siyang kasalanan. Di ba? Kahit nga yung mga DDS mga DDS, ayaw din nila ng impeachment. Bakit? Kasi alam nila na maraming kanan si Sara Duterte, pero tanggap nila. Alam nila na si Sara Duterte ay merong mga bank accounts na merong mga drug money. Pero tanggap nila yan. Kaya nga ayaw nila ng impeachment dahil ayaw nila mabuko si Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Dahil kung alam ninyo mga DDS na walang kasalanan si Sara Duterte, kayo mismo ang magpupush na ituloy ang impeachment. Pero kayo, ayaw ninyo dahil alam niyo na katapusan na talaga yan ng inyong idolo dahil makikita ng buong bansa at ng buong mundo kung gaano kasama ang mga Duterte. Makikita nila kung ano ang tinatago ng mga Duterte at makikita nila na puro pagkukunwari pala yung sinasabi na I hate drugs dahil doon sa kanilang account ni Digong ng tatay niya, joint accounts ay punong-puno di umano ng drug money. Diba? Yan yung sinasabi ni Trillanes. Takot na takot si Duterte kay Trillanes, diba? Nung sinabi ni Trillanes na magpirma ng waiver, nagalit. Nung una sabi, wala daw siyang mahirap lang daw siya, wala nga daw siyang pamasahe papunta ng House of the Representative. Nung sinabi ni Trillanes na magpirma ng waiver, biglang naging mayaman. Biglang sinabi niya, kahit paano naman, may kaya naman ako. Kaya ko namang dahil ganito ganyan, dahil ganyan biglang nagkaroon ng pera, biglang yumaman. Doon mo makikita tapos galit na galit siya kay Trillanes. 'Di ba?
Kasi may tinatago siya. Kasi totoo yung sinasabi ni Trillanes na yung kanilang joint accounts ni VP Sara Duterte ay punong-puno ng drug money. Drug money. Di ba? So dito mapapatunayan na yung kanyang I hate drugs ay hindi pala totoo. Dahil yung kanyang nung tinatago nila na joint accounts ay punong-puno ng drug money na kung saan si Sammy Uy na isang drug lord ay diyan nagdideposito. At makikita din yung transaction ni VP Sara Duterte na siya ay nag-withdraw. Diba? Nag-withdraw pa siya doon. May money trail makikita. Kaya natakot na takot si Sara Duterte. Mga kaibigan, ayaw niya talaga na maumpisahan itong impeachment na to dahil alam niya katapusan na nila. Once na maumpisahan ang impeachment na to, mga kaibigan, at magkaroon ng trial at maipresenta lahat ng mga ebidensya, katapusan na nila. At lahat-lahat, mga kaibigan, mabubunyag sa buong mundo. At siya, mga kaibigan, mawawala na ng tiwala ang lahat ng mga Pilipino kahit yung mga kulto ng mga DDS ay mag-iisip na rin dahil I hate drugs daw. Pero punong-puno ng drug money yung tinatagong bank accounts. Diba? Oo. Kung kakampihan mo pa rin si Sara Duterte, sa kabila ng makita mo na punong-puno ng drug money ang kanilang bank accounts, anong klase kang tao? Anong klase kang tao? Oh, kung kakampi ka sa mali. Diba? Yun mga kaibigan. Okay. Speaking on behalf of the House prosecution, Antonio Bukoy accused Vice President Sara Duterte of wagging the dog in her impeachment case. The idiom usually refers to a strategy where an official diverts attention from a scandal or failure with another issue. Instead of addressing the allegations against her, he said she is only raising procedural objections to have the complaint dismissed. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Lahat ginagawa ni VP Sara Duterte para ma-dismiss ang impeachment complaint. Diba? Kita mo isang malaking ebidensya, mga kaibigan. Yung sagot niya, mga kaibigan, walang laman, kundi puro objection na hindi daw niya ginawa yun, pero walang lamang data kung bakit hindi niya ginawa. Walang lamang reason, kundi puro lang objection na hindi niya ginawa, pero walang reason. Diba? Doon mo makikita na talagang siya ay may kasalanan. Diba? Mas pinaigting ang kahalagahan ng procedure, technicality, kaysa doon sa substance ng complaint. Dapat sagutin mo yung reklamo, he said at a press briefing on Friday, June 27. Sabi dito, Bukoy characterized it as a textbook tactic used by parties who avoid engaging with the charges and simply deny them without explaining the basis for innocence. Parang katulad ng pumunta siya sa House of the Representative pagkatapos instead na mag-take ng oath, dahil kailangan niya mag-take ng oath, anong ginawa ni Sara Duterte? Ginamit niya yung simpleng witness at saka resource person word, just a word, mga kaibigan. Ginamit niya, sabi niya, hindi naman ako witness, sabi niya, mga kaibigan. Mga kaibigan, during that time, nung iniimbita sila, lahat sila, whether you're a witness or a resource person o kung sino ka man, basta magsasalita ka doon, kailangan mo mag-take ng oath. Pero ginamit yan, mga kaibigan, napakaliit na bagay ginamit ni Sara Duterte para makapag-evade, para makatakas at hindi siya makapag-take ng oath. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Kasi sinungaling siya. She's a liar, a big liar. Sinungaling siya. Alam niya na hindi siya magsasabi ng totoo, kaya ayaw niyang mag-take ng oath kasi alam niya na wala naman siyang sasabihin totoo. Alam niya na sinungaling siya at lahat ng sasabihin niya ay puro kasinungalingan. Paano nga naman siya mag-take ng oath kung alam niya na sinungaling siya? Diba?
Eh, mga kaibigan, alam niya na ikukulong lang siya doon dahil malalaman na nagsisinungaling siya. Kaya para hindi siya makulong doon sa House of the Representative, ay ginamit na lang niya yung pinakamaliit na word na keso hindi daw siya witness, resource person daw siya. Yun ang ginamit niya mga kaibigan para makatakas siya sa pagtitake ng oath. No? Yan mga kaibigan sabi ko sa inyo ang may kasalanan, takot. Yan. Ang may kasalanan, takot, mga kaibigan. Dahil kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Kahit pagbalik-balik rin man ang question sa'yo, kahit na ilang take pa ng oath yan, gagawin mo yan dahil alam mo na wala kang kasalanan. Pero dahil si Sara Duterte ay may kasalanan at sinungaling, kaya hindi niya kaya na mag-take ng oath. Dahil siya ay isang napakalaking sinungaling. Diba? So, ang sabi dito, yun hong walang maisagot sa substance ang tutuunan nila ng pansin. Yung technical, he said. Yan. Ganyan talaga ang gagawin niya, no? Yung technicality, ang kanyang doon niya titirahin yan sa technicality. Only denial, no explanation. Yan po ang ginawa ni Sara Duterte, no? Spokesperson recalled how Duterte employed the same approach during the House Good Governance and Public Accountability Committee probe into her agency's confidential fund use. So, sinabi ko kanina, no, na puro denial pero walang explanation. Diba, mga kaibigan, kahit sa school, kapag ikaw ay nag-deny, kahit saan, kapag ikaw ay nag-deny, kailangan meron kang explanation. Pero dito kay BP Sara Duterte, puro denial, pero wala po siyang explanation. Hindi po niya alam kung paano mag-explain dahil wala naman talaga siyang i-explain. Dahil alam naman talaga niya na nilustay niya ang pera ng bayan. Nilustay niya ang pera ng bayan habang ang mga tao, ang mga Pilipino, marami ay kailangan ng ayuda. Siya naman ay naglulustay lang ng pera ng bayan. Ganyan po siya kasamang Vice President. Masamang tao ang ating Vice Presidente. Hindi dapat tularan ang